Hello and good morning. So Monday na naman tayo. Pasok na naman tayo sa opisina. Start of the week. Kailangan positive na tayo, positive vibe para sa pagpasok ng linggo. So, kwento ko lang tong motor ko. Actually may problema ako dito sa idle niya. Tuwing hihinto ako sa stoplight, hihinto din yung motor kasi mamamatay yung makina. So itong nakaraang weekend lang, itong dumaan na weekend, so medyo in-investigate natin yung ating TPS. So ginawa ako, ni-remove ko yung TPS doon sa throttle body at nag-manual manual monitoring ng resistance. So tinignan ko muna sa YouTube paano ba mino-monitor yung TPS. Tinignan ko din kung paano gumagana. Ni-research ko muna sa YouTube kung paano siya umaandar. Based on resistance, dito tinitignan ng ECU o ng mga control unit natin ng motor kung ano yung pihit mo sa silinyador. So sinubukan ko din i-monitor sa akin kung merong biglang drop ng voltage ng resistance. Ayun yung may possible na sira na talaga yung TPS. So yung sa akin, wala pa namang drop ng voltage habang pinipihit ng dahan-dahan. As in dahan-dahan lang talaga yung pihit. Ikutin mo siya ng kung paano yung throttle. Ikutin mo yon, yung TPS. Lagay ko lang yung picture. Susundutin nyo lang ng flat screwdriver o kaya kahit anong flat. Tapos iikot dahan-dahan. Tapos may sa mga ipin ng TPS, inipitan ko ng test lead o yung tester natin. So doon tinutok ko yung test lead. Ang dapat na resistance niya, hindi ko alam kung resistance yung resistance niya is nasa 3.6. yung nakita kong dapat na normal na resistance niya. Kung minomonitor ko na, sinubukan kong ikabit ulit, tapos napansin ko medyo may alog yung ating TPS kapag nakasalpak. Tapos hindi pa naka-screw hindi ko pa ini-screw, nilagay ko lang. Tapos sinubukan kong alogin, may alog ng konti. So nung may alog ng konti, in-apply ko naman yung isa ko pang nakita sa YouTube, yung sinapinan yung loob ng sinusundutan ng tawag dito nung throttle. Nilagyan ko ng manipis na sticker. Gumupit lang ako ng manipis na plastic. Yung isa ko napanood sa YouTube, manipis na metal yung ginamit nila. Sa akin naman, ginamit ko lang is manipis na plastic na sticker nung scooter oil. Kasi gusto ko lang muna matesting. Saka mukhang manipis lang din yung clearance. Pero yung manipis na clearance na yon is nagkukos na ng problema sa sa motor ko. So sinapinan ko lang, sinaksak ko na ulit, binalik ko na ulit sa throttle body. Napansin ko na nawala yung alog niya, nawala yung alog ng throttle body. Maliit na gap yung sumusundot sa TPS na galing sa throttle body. Kumbaga na fill up yung gap na yun. So ngayon, tinesting ko kahapon, ginamit-gamit ko. Never ko na na-experience yung biglang drop ng ng RPM. Kasi ang normal RPM nito is 1,500. Tapos ang nangyayari, hindi na bumabagsak sa 1,000. So ginamit ko kahapon. Ito pang second day na ginagamit ko. Ginawa ko kasi yun kahapon linggo. Ginamit-gamit ko siya. So ngayon Monday, titignan ko until itong buong week na to, habang ginagamit natin tawag dito, monitor natin kung bumabagsak pa din yung RPM. Pero so far hindi ko pa nakita ulit na na bumagsak sa 1,000. Tapos yung video na bumabagsak yung RPM, pakita ko din sa inyo. Kaya kunwari ganyan, hihinto, mamamatay yung motor sa akin. So ganun yung mangyayari. Buti ngayon ito kahit paano hindi na.
Ano, 1.5 na siya, stable sa 1.5. Sana ayun nga yung konting ano, ayun yung solusyon doon sa TPS na yon. Mahal pa naman ang TPS. At ang problema dito sa motor namin, wala kami nabibiling TPS lang. Buong throttle body ang bibilin mo. Magkano din yun, nasa 2,000. Diba? Ito, kahit paano, nakasave ako ng 2,000. Dati kapag ganito, namumroblema na ako eh. Bilang traffic, tas ano, hihinto ka. So, sayang din yung 2,000. Yun, tapos sa Friday, habang ginagamit ko, monitor ko. Yan. Wala na rin yung ano, yung delay ng throttle. Madalas ko din maranasan yung delay yung throttle. Throttle mo mga 2 seconds bago magre-response o biglang a-under yung motor. Ito wala na. Hindi ko na nararamdaman yung delay. Sana ayun na naging solusyon. So yun, sige. See you on Friday na lang. Biyahe mo na papasok. Several days later. Hello, good morning. So, Friday na. Happy Friday sa ating lahat. So, ito ako pasok Friday. Then, ayun, based sa nasabi ko last Monday, diba, nung kinuwento ko yung aking motor na namamatay kapag hihinto sa stoplight. At may ginawa ako sa aking TPS. So yun, this Friday, ngayong Friday, okay pa rin, ganun na ganun pa din. Kung ano yung naging experience ko sa nung Monday, ay ganun pa din. So walang delay sa throttle. At hindi naman tawag dito, hindi na namamatay kapag hihinto sa stoplight. Walang problema. Hindi na rin nagtataas baba ang minor kapag naka-idle. So okay no, okay, mukhang good remedy nga para sa aming mga, para sa aking sa aking FKM na Venture 150. So mukhang okay na remedy yung ginawa ko para dito sa aking motor. Ayun. Ayan, so mamaya magche-check ako ng hihinto ako. Lang record tayo. Yan. Magre-record ako ng pahinto ako sa stoplight. Hindi ako magta-throttle para may tawag dito, bababa yung ano, bababa yung minor. So magi-stay lang siya sa 1.5. Tapos hindi na siya magtataas baba ng ano, ng idle RPM. Kasi yung dati talaga taas baba ang RPM niya eh. Papalo ng 1K tapos biglang papalo ng 2K. Ganun yung RPM niya dati. So mukhang okay naman yung remedy natin. Isang napakasimpleng manipis na sticker. Ayun lang ang ayun ang naging sagot doon sa problema ko, na kapag hihinto ay mamatay makina. Ayan huminto ako. Hindi na nagtataas baba yung RPM. Stay sa 1.5. At hindi na rin namamatay yung makina, syempre. Ayan, so okay. So bukas naman, ay hindi, bukas pala hindi ko makakasikaso itong motor. So sa Sunday na lang, tawag dito, pakita ko kung ano yung itsura nung ginawa ko doon sa ano, sa aking TPS. Okay, so see you on Sunday. 2 days later. Okay, so ano ba yung ginawa ko sa aking TPS? So yan, so tanggalin ko muna yung lock. Kaya lang, usog ko muna to. Yan, pwede mo natin ito dito. Yan lock. Yan. Kaya natin yan. Dalawang screw, isa to, sa kanya sa nasa ilalim. Okay, tanggalin ko rin. Yan, so pakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko sa aking TPS. Tanggalin ko natin siya dahan-dahan. Ayun, tanggalin yung sticker. So ito yung ginawa ko, yan. Ito, yan, sinapinang ko lang ng sticker. Kaya lang ano na, kailangan ko mag-insert panibagong sticker dahil
Hindi ko na may babalik na maayos. So yan, so sinuksukan ko lang dito ng sticker na maliit. So dahil tawag dito na pangit yung sticker na yun, lagyan ko ng panibago. So kuha lang ako ulit. Okay, so ito na yung sticker na nilagay ko. So saan ako kumuha ng gatong sticker? Ito siya. Yan, dito sa label ng ano ko ng scooter oil. So yun. So ito, medyo malaki to. Tatabasan pa natin siya. Yan, tinabasan ko pa siya. Tapos medyo mahaba pa to eh. Ito, medyo mahaba pa. Bawasan ko pa siya ng konti. Yan, patok na muna dyan. Yan. So, suksok ko lang doon sa loob. Hanap lang ako ng flat screw. Ito pala, yung position niyan, kung ano yung position na kinuha nyo siya, lagyan nyo muna ng marking. Ako kasi dati nilagyan ko ng marking pero hindi na nakita. Nilinis ko na kasi dati nung binalik ko siya. So ito, hindi ko na siya gagalawin, hindi ko siya iikot-ikot na ganun. Papasa ko lang ni sticker. So medyo tupi muna natin siya. Medyo mahaba pang yata. Tupi na natin siya. Suksok natin siya dito. Tutupiin natin ng konti. Suksok natin siya. Medyo mahaba nga ng konti. Iwasan natin. Yan o. Medyo mahaba. Iwasan natin. Yan. Saksakan natin ulit. Yan. So, meron na. Okay na yan. Okay. Ay, gumalaw ng konti. Pero gumalaw siya ng konti. I-adjust ko lang ng papayan pag hindi siya papasok. Adjust natin siya ng konti. Konti lang naman yung ginalaw niya. Tapos sasak mo siya ulit. Yan. Yo, pasok na natin ulit. Yan. May higpit lang, hindi yung tipong higpit gorilla. Okay, so balikan natin to. Ulit natin. Balikan natin to. Hinalin natin itong hose na to. Pabalikan natin siya. Yan. Okay. So yan. So gano'n lang ginawa ko. Ayun. So gano'n lang yung ginawa ko. Na sinapinan ko ng sticker. Start natin yung motor. Yun lang. So stable na siya sa 1,500 RPM. Okay na. Hindi na tawag dito. Hindi na siya nagtataas baba ng RPM. Okay. Yun lang. So, kaysa bumili pa ako ng buong throttle body, ayun lang naging solusyon ko. Kuminop na ulit yung aking idle. Hindi na namamatay kapag hihinto. Yun lang po. So, sana makatulong sa inyo. Okay, bye-bye.